Okay, alright. Isa naman umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po kayong batiin ng mga good noon po. At sa mga fans ko din po dyan, sa mga supporters ko din po, sa mga subscribers ko din po, sa mga nanonood po sa aking content, maraming salamat po. Kayo na lang po yung nagbibigay po sa akin ng saya patuloy po sa aking content. At lalong-lalo na po sa ating Panginoon may kapal dahil nibigyan niya po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding dahil sa ating content po. Okay, update po tayo sa Game Pausa ngayon. Okay, update na po. Umpisa na po natin. Ayon po sa aking legit na source po, kinantsawan daw ng lahat ng mga kasama nila si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino po. Di ba nag-mall tour po sila at saka nag-tour po sila kung saan po sa California po, di ba? Kasama nila yung mga staff. Habang pala sila yung nagtutour po ay grabe daw pala yung pagkantsaw sa kanya yung mga kasama niya. Halos na iyak na daw si Kim Chiu sa pagjujuk at saka pangantsaw. Pagkantsaw ba? Yung bang alam mo ba yung binubuli si Kim Chiu dahil parang binubuking ba siya kung ano talaga yung status nila. Tapos sabi daw ni Kim Chiu, malalaman nyo din yan. Wag mo na sa ngayon. Yun daw yung sagot ni Kim Chiu sa kanila. Tapos natuwa na lang daw basta may kasama sila na ayaw ko na lang banggitin kasi mahirap na po. Natuwa na lang daw yung kasama nila dahil po dun eh. Kaya laking gulat ng mga kasama nila dahil sinabi po niya na parang confirm yung mga sinasabi ba. Parang confirm talaga na may special na talaga sila. At ang iba pa dito maraming nagsasabi na nagli-live-in na sila. Marami din nakakakita na pumupunta na si Paolo Avellino sa sa apartment ni Kim Chiu. Marami na din nakapagsasabi na mismo daw yung sa hotel ni Kim Chiu, mismo daw sa staff dun sa hotel na yun, ay namataan daw si Paolo Avellino na inaalalayan si Kim Chiu. Na dahil ata sa pagod niya, yun yung sinabi. Kasi parang nakamas daw si Paolo Avellino doon kasi nakaupo daw sa sopa habang hinihintay daw niya yung request ni Kim Chiu sa management, parang ganon. Yun yung nasagap namin information. Alam naman ni Kim Chiu yan yung katotohanan dyan kasi si Kim Chiu at saka si Paolo lang naman yung totoong magsasabi dyan eh. Kung ayaw naman nilang aminin, okay lang naman, wala naman tayong magagawa dyan. Pero ang atin lang is yung syempre kailangan din natin malaman dahil nga po idolo po natin sila at alam naman natin na sila din yung inspirasyon natin. May mga ibang buzzers po na nagsasabi po na ayon sa aking source po, may mga ibang buzzers po na nagsasabi po na nilangaw daw yung tawag dito na nilangaw daw yung event nila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa Florida. Ibig sabihin po ng linangaw ay walang katao-tao. Ang sabi ng isang buzzers po yan. Pero ang katunayan po, sobrang dami ng tao. Halos marami. At saka syempre, kung yung tao sa Pilipinas ay napupuno yung mga mall, of course, doon naman sa Florida, may mga trabaho din yung mga tao doon. Alam naman natin lahat na kung hindi ka magtrabaho, wala kang pera. Diba? Alam naman natin lahat yan. Kaya halos lahat dito po ay nung sinabi na nilangaw daw, siyempre may mga fans tayo na King Pao ba tayo? Magagalit ka din. Pero siyempre, hindi tayo magagalit na as in na galit. Parang ma-offend ka lang. Pero ang katunayan naman po is hindi naman nilangaw. Yun lang talaga yung sinabi ng isang buzzers ng King Pao na nilangaw. Dahil nga po, rason yun para sisirain ang tambalang King Pao. Ito na naman, pangalawa na naman po. Nung sinabi na nilangaw, syempre, si Kim Chiu at si Paolo Avellino ay hindi naniwala. Ang depensa ng mga direktor at mga
manager ni Paulo at Kim Chiu ay sabi sa kanya, hindi nilangaw kundi maraming langaw, maraming tao. Yun yung sabi. Ibig sabihin po yun, talagang maraming tao. May sobra naman kasi mga iba. Kaya maraming nagagalit sa mga ibang tao dahil binabas po nila yung tambalan ng Kim Pao eh. Okay, dadako na naman po tayo sa aking isang legit sources po na katatext lang po niya kanina na alam mo pala si Kim Chiu po ay napakasimple pala sa loob ng kanyang bahay. Yung nakikitaan natin na nag-makeup, ganun. Sa kwan lang pala yan, sa shooting at saka sa show niya. Pero pag nasa loob na pala yan ng bahay is talagang napakasimple. Yung tinatanggal ang makeup, yung slight lang, parang ganun. Yun pala yung nakita ng mga netizen kay Kim Chiu. Kasi sabi ng isang kaibigan ni Kim Chiu dahil si Kim Chiu ay hindi kumbaga ba, ang mga ibang lahi ba, hindi sila yan nag-i-invite mismo sa bahay nila. Kumbaga may mga terms lang na halos pag nag-i-invite sila mga friend mga yan sa restaurant, hindi sa bahay nila. Ayaw nila yung nag-invite sa bahay nila, ganun. Sa mga restaurant lang ba, pampublikong area. Pagdating kasi sa bahay is parang iba na kasi yun. Parang ganun sa kanila eh. Kasi dami kasi nilang mga pamahiin pa, minsan-minsan ba. Ngayon, nagtaka daw yung kaibigan ni Kim Chiu kasi sa hotel daw na tinitirahan nila. Nagtaka daw yung kaibigan ni Kim Chiu kasi si Kim Chiu ay tinanggal niya na lahat yung kanyang make-up. Tapos ang sabi daw niya, ganito kasi ako sa bahay. Dapat tanggalin ko yung mga make-up ko because I feel comfortable. Sabi daw ni Kim Chiu. Sa mga ibang artista ba, di ba pag lumalabas yung mga ibang artista, todo make-up, sobrang kapal ang mga make-up. Yung halos hindi mo na sila makikilala na ganun pala kakapal yung make-up nila, di ba? Halos hindi mo na sila makikilala. Yun pala, si Kim Chiu lang pala yun. Nung bumaba na daw sila, parang hindi na daw siya yung si Kim Chiu sa pelikula. Kasi ang Kim Chiu sobrang dami din ng make-up, diba? Tapos nung bumaba daw sila, parang napakasimple niya. Mas daig pa niya daw yung mga simple lang na tao dyan na walang make-up. Grabe, ang dami daw nagtaka kay Kim Chiu. At ang sabi din po sa akin ay, yun daw yung nagustuhan ni Paulo Avellino kay Kim Chiu. Yung simple lang pero may dating. Yun daw yung mga tipo ni Paulo Avellino. Kaya nga po, maraming mga netizen na nagsabi na bagay talaga sila Paulo Avellino at saka si Kim Chiu dahil po parehas silang may hinhin. Daming netizen po ang nagsasabi ng ganyan. Sunod na po natin tunghayan ang update para sa Kat Den. And let start and sana panoorin po ninyo. Okay, start na po natin. Tapos ang tanong sa kanila kung official na ba sila ni Catherine Bernardo. Ang sagot lang naman ni Daniel Padilla, ni Alden, sagot lang naman po ni Alden Richard ay tumawa lang siya. At ang sabi niya, si Catherine lang daw ang pwedeng makapagsabi kung sila na ba or hindi. Ayon naman sa mga sources natin na sa sagot naman ni Alden Richard na tumawa lang siya ng ganon, ibig sabihin po niyan, may something na. Kasi kung wala namang something sa kanila, ba't pa niya kailangan idaan kay Catherine, di ba? Or di kaya it is a sign of respect naman na si Catherine magsabi ng ganon at hindi niya dapat pangunahan. May mga positibo kasi tayong mga instinct na nakakalata na tayo kung ano po talaga yung katotohanan sa kanilang relasyon. Kasi almost a month naman na. Malapit na po mag 1 year yung breakup nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tapos biglang nag-love team sila ni Alden Richard. So ibig sabihin po yun, halatang halata na natin kung ano talaga yung meron sa kanila. Di pa po ba?
Ayon sa aking puting ahas na nagsabi po na sila na. Kaso nga lang, ayaw daw nilang umamin kasi ayaw din daw nilang isa publiko ang lahat. At spotted mga yan sa mga restaurant kung saan kasama lang nila yung mga barkada nila na non-showbiz. Ibig sabihin po yun, pagkasama po nila yung mga kanilang barkada na non-showbiz, ayaw po nila na makikita na mga publiko na sila ay spotted. Sila din po ay nagtatakip ng mga sombrero. Mahalos po tinatakpan ng kanilang mga mukha para lang po hindi sila makita or mahalata. Isipin na lang po natin na ang kanilang kaligayahan ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon sa mga ibang tao tulad po natin at tulad po ng mga ating mga magulang, mga bataan, mga kanilang supporters din po. Ito na naman tunghayan po natin isang comment. Nag-comment sa aking vlog. Ang sabi po niya dito is, si Alden po, pag binabanggit ang pangalan ni Catherine Panay, may kilig na dedma. Hindi natin alam kung si Alden ay may girlfriend niya na non-showbiz kasi mahilig yan magtago kung anong ang kanyang karelasyon or sino ang kanyang karelasyon. Not like before nung sa kanyang interview at umamin siya kung sino yung babae na sinayang niya. Diba po ba? Inamin niya kay Boy Abunda po yun. Yun yung last interview niya kay Boy Abunda noon. Wow, medyo may point naman ito kung tutusin natin. Kasi nung si Alden po ay nagsalita at in-interview po siya ni Boy Abunda. Talagang tinanong talaga siya ni Boy Abunda kung ano talaga or sino talaga yung non-showbiz at showbiz na liniligawan niya before na hindi niya tinuloy yung kanyang pagliligaw. At yun po ay si yung girlfriend ni River ngayon. Huwag na lang po natin banggitin kasi mahirap naman po at baka sila po ay mababash. Ang sabi po niya kay Boy Abunda before na tinanong siya na bakit hindi daw niya tinuloy. Tapos ang sagot naman niya kay Boy Abunda, dahil daw marami daw project na pumasok, dahil nawalan daw siya ng oras, at parang conflict na yung talagang schedule po nila sa isa't isa. Ayon naman sa mga netizen na nakarinig dun, kung talagang gusto mo, may paraan, pero talagang ayaw mo, ang daming dahilan. May mga point din yung mga comment na mga netizen paminsan-minsan kasi tama naman. Kung talagang gusto talaga ni Alden noon na ipagpatuloy yung panliligaw, may oras man siya or wala, kung talagang sincere siya noon, edi sila na dapat sa ngayon, di ba? Pero ang inisip kasi ni Alden, yung career na kung saan, yung career po ang nagbibigay buhay sa kanya sa ngayon. Yun po yung isip ni Alden sa ngayon at inisip din po niya kung ano yung magiging future niya, kung paano po siya maging mag-grow, kung paano po siya dalhin ang relasyon na konti pa ang ipon. Si Alden po isang businessman at isang practical din po kung tutuusin natin. Mas inisip po niya yung kinabukasan niya dahil pag dumating po yung oras na sila talaga at ready na po si Alden, yun na po talaga yung magporsigido at mag-effort na si Alden na manligaw kung sino talaga yung Miss Right niya, Mrs. Right niya. Diba? May pagka-businessman si Alden kung mag-isip at talagang businessman naman si Alden. Ang dami niyang restaurant, ang dami niyang negosyo, halos yung pera niya na nag-umpisa sa kanyang project, inipon-ipon niya yun hanggang sa yun at lumago-lago at lumaki. Nakita naman natin kung paano at gaano nakayaman si Alden sa ngayon. Alam naman natin na she's very humble. She is a very humble at maprosigido sa kanilang pangarap. Sa mga hindi po nakakaalam, si Alden po ay isang breadwinner sa kanilang pamilya. Siya din po ay natutustos sa mga parents niya, mga pangangailangan din po ng mga kapatid niya at marami pa pong iba. May mga charity din po si Alden na about sa mga kids, sa mga bata, ganun. Dahil mahilig din si Alden sa mga charity. Mahilig din po siya sa mga bata. Kaya lahat po yung mga binibigay ni Alden,
Nung last week po, nag-live siya dahil po yun sa foundation niya at charity po niya. At yun po ay hinanapan na naman ng butas si Alden. Nadako na naman tayo kay Catherine Bernardo po. Si Catherine Bernardo sa ngayon ay tuwing lumalabas sila ni Alden at hindi nakikita si Alden, kahit man lang konti lang, hinahanap na ng mga fans kung nasaan si Alden, bakit wala si Alden, at bakit siya lang. Lahat ng mga kaibigan na kasama ni Catherine sa ngayon, sinasabi kasi nalilink na kay Catherine. Dahil nga po, single nga po si Catherine. Alam naman natin lahat na single na po siya. At yun po, ang gusto lang ng malaman ng mga netizen kung talagang sila na ba ni Alden Richard. Yun po yung sabi ng mga ibang tao, mga netizen na nakakakita sa kanila. Nag-holding hands na daw sila yan sa backstage at mga pag-spotted po sila. Talagang very sweet sila. Hindi daw nila alam kung talagang yun talaga si Catherine or may something na sila. Dahil nga umaasa pa rin si Catherine, umaasa pa rin ang mga ibang tao na hindi pa nakaka-move on si Catherine sa ngayon. Ramdam naman ng mga netizen na pinipilit ng Catherine na maging yung nag-move on na dahil nga may mga nalilink babae na kay Daniel Padilla sa ngayon. Pero ang katunayan po, pinipilit ang Catherine na maging masaya dahil nga kailangan niya yun at kailangan niya mag-move on. At yung mga supporters na mga Katniel noon ay talagang hindi nila kayang ibigay si Catherine sa mga ibang tao kaya ni Alden Richard. Kasi alam naman natin na si Alden Richard ay isa din matipuno at gentleman, businessman. Kung sa hanapin mo sa isang babae ay si Alden na nasa kanya na lahat ng katangian. Yun po. Kaya ayaw ibigay ng mga Katniel fans si Catherine kay Alden. Lahat ng mga ginagawa ni Alden, mga pagbabiral, mga bashers, ayun po, sila po yung may gawa. Tingnan mo na lang po yung pagsayaw ni Catherine sa Century Tune at ginawa pang issue. Siyempre, kailangan ni Catherine na gawin yun dahil yun talagang task niya at yun yung pinagawa sa kanya. At ang cute ni Catherine dun hindi siya nasisilipan dun kasi ang kapal ng stake na ginamit niya. At saka napaka-matured yung sayaw niya. Tapos ito naman, binabas pa siya. Diba? Lahat ng ginagawa ni Catherine, palaging may mga bashers talaga. Kaya sa mga Katniel fans dyan, please lang, wag naman tayong mag-bash. Kasi alam naman natin na kung talagang sila ni Daniel Padilla at kung talagang sila ni Alden or si Daniel, panahon lang naman yan po. Huwag naman natin ipilit kung sa ngayon pa hindi pa dapat. Diba? Kaya sa mga Katniel fans po dyan, please, unawaan na lang po natin ang mga Katniel na bashers ninyo. Dahil alam naman natin may pagka-insecurities pa mga yan, paminsan-minsan. Kung nagustuhan niyo pong aking update for today, please subscribe naman, comment. Free lang po mag-comment, share, and din po like. Pagpatuloy po natin at ito lang pong aking update sa Catden for today. At please subscribe again. Maraming salamat.